known thee to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Tayo po muna ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa maghapon na inyong pagsama, pag-iingat at paggabay sa amin. Samahan niyo kami sa maikling sandali ng aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Exodo, Kabanatang 12, mga talatang 13 hanggang 14. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong halinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maalala ninyo ang aking ginawa. Ang mga talata pong ito sa kabanatang ito ng Exodus chapter 12 na kung saan ay ang huling salot na ipapadala ng Diyos sa Ehipto. At ito ay magiging palatandaan at ito ay kanilang magiging pagdiriwang sa paglipas o pagdaan ng mga panahon. Itong huling salot na ipapadala ng Diyos ay ang pagkamatay ng mga panganay. Ngunit merong nais ipagawa ang Diyos para sa mga Israelita sa pamamagitan ng pagkatay ng mga hayop at ang dugo ng hayop na iyon ay kanilang ipapahid sa mga hamban ng pintuan. At ang tawag po dito ay Passover o Paskwa. Ang ibig pong sabihin ng Passover o Paskwa ay paglagpas ng anghel ng kamatayan. Dahil sabi nga po sa talata, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bagay na makita kung may pahid ng dugo ay lalampasan ko. Yung angel of death, nung gabi po na iyon ay pumunta sa Egypt at lahat ng bagay o bahay na wala pong pahid ng dugo ay namatay yung mga panganay na mga anak, maging ito man ay panganay na hayop. Ito po ay nagsilbing paalala, nagsilbing selebrasyon, pagdiriwang pista na kung saan ay inaalala ng mga Israelita doon sa Ehipto ang paglagpas ng anghel ng kamatayan kaya't walang namatay sa kanilang mga panganay, maging tao o mga hayop. 2,000 taon na ang nakakalipas, ang Panginoong Hesus ay dumating at siya ang nagsilbing handog sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. At ang dugo ng Panginoon ang siyang luminis sa ating mga kasalanan at ang dugong ito ang patuloy na lumilinis sa atin hanggang ngayon. 2,000 years ago, dumating na ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ikaw kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang ginawa ng mga Israelita doon sa Egypt ay palatandaan at pagdiriwang. Hanggang ngayon, ito ay palatandaan at pagdiriwang din sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na tayo ay iniligtas mula sa kamatayan tungo sa buhay o tayo ay nilagpasan na ng kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat aming Ama at aming Diyos sa pagkakaloob mo ng inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng Panginoong Hesukristo sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan, ng paglilinis
sa aming kasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong banal na dugo na patuloy, O Diyos, na kumukover sa amin. Patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pagtingin sa inyo, aming Ama, na kami ay iniligtas ng inyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tinataas at dinadalangin ko po sila na hindi pa tumatanggap sa inyo. Sila, Panginoon, na hindi ka pa kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas na kanilang buhay. Ipuin niyo po ang puso nila, baguhin niyo po ang buhay nila, Panginoon. Hindi po aksidente, hindi po nagkataon lang na napakinggan ang mensaheng ito, kundi ito ay paalala sa sino mang hindi pa nakakapakinig, sa sino mang hindi pa tumatanggap at sinong hindi pa naliliwanagan tungkol sa ginawa ng Panginoon doon sa krus. Salamat, Panginoon, lagi may pagdiriwang ang aming mga puso sa bawat araw dahil sa ginagawa mong pagliligtas sa amin. May katiyakan po kami, may kasiguraduhan po kami ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, pagpalain mo po ang sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan at patuloy na ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit o karamdaman. Pinagpapala ka namin, Panginoon, sa umagang ito sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong binibigay. Patuloy mong ingatan, Panginoon, ang aming bansa, maging ang aming mga kababayan, Panginoon, sa panahon ngayon, sa bagyo na dumarating, Panginoon. O Diyos, ingatan niyo po ang aming mga kababayan. Ikaw po ang patuloy na humawak sa bansang Pilipinas at sa aming mga leader na namamahala po sa amin, Panginoon. Purihin ka sa araw na ito. Dalangin po namin ng maghapon na maging isang hamon at pagpapala, isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.